Mga kabilwils, tayo po ay maghugas ng pinggan. Ayan. Dami na namang hugasin. Ito na talaga ang gawain ng nanay. Ang maghugas ng pinggan. For life na. Nahugasin. Araw-araw na lang. Ito na ang gawain. Hindi mo naman nahuhugasan. Wala namang gagawa. Kaya, magulang talaga ang gagawa. Mas maganda pa nung bata ka. Pag nautusan, maglinis ang bahay, hugas ang pinggan, maglalaro na lang. Ngayon, wala. Pag natapos ng gawain ng bahay, nakaalaga naman ang apo. Kala ko noon, tapos na sa pag-aalaga. Hindi pala. Nag-aalaga pa rin ng bata. Kaya nga dalawa lang ang inanak ko eh. Kasi, hirap kayo mag-alaga. Dapat pagka may edad na, relax na lang. Relax na lang natin ang ating buhay. Kasi, hindi natin masasabi ang buhay natin sa ibabaw ng lupa. Kaya, ang nangyayari, tradisyon na natin ito. Hugas ng pinggan. Hanggang sa tayo ay bawian na ng buhay. Buhanin na ni Lord. Kaya, sasabihin na, ano lang yung gawain ng nanay. Kasi nasa bahay na hindi nila alam. Mas mahirap ang trabaho ng nanay. Sa mga gawain bahay na lang. Pinakapahinga na nga lang ng nanay ay sa gabi, matutulog na. Hindi kagaya ng lalaki. Naghahanap buhay lang. Pag nakapagbigay ng pera, okay na. Hindi nila alam. Pag sa nanay, bigyan na ng pera, lahat na isipin na kung paano pagbabudgetin ang pera na binigay. Kala nila, ang nabigyan ng pera, okay na. Pero hindi nila alam. Nag-iisip kung paano pagbabudgetin ng pera. Lalo na ngayon, sa mahal ng bilihin. Kaya, hindi basta-basta nag-budget ng pera. Sa panahon ngayon, pahirap ang buhay. Sa mga may kaya, simple lang talaga, yung ganyan. Kaya sa panahon ngayon, gagawin mo na lahat para lang makatipid. Ayun, ginagawa ko. Yung dishwashing, para makatipid lang, lalagyan ko pa ng tubig. Para lang makatipid, hindi agad maubos. Yan na lang ginagawa ko.
Mahal kasi ng bilihin ngayon. Hindi ka magtitipid. Kailangan maging wais na nanay. Sigurado, mga nanay ngayon, problemado na naman. Dahil gawa sa mga estudyante, mga napasok, araw-araw baon. Kaya, hirap na naman paano mag-budget. Tapos ang sahod, halos hindi rin naman nataas. Tumaas nga. Ganun lang din. Kasi taas ang bilihin. Tataas ang sahod, tataas din naman ang bilihin. Wala rin. Okay lang sana kung tumaas ang sahod tapos ang bilihin, ganun pa rin. Ang presyo, binataas. Malaking bagay sana yun. Wala. Nangyayari. Pagtaas ng sahod, taas din ang bilihin. Ay, parang sira lang ang gobyerno. Lalo lang pinaghihirap nila ang mamamaya sa ginagawa nila. Pahirap na lang ang pahirap ang buhay. Kaya yung nagpapaaral ngayon at yung mga mag-aanak pa lang, lalo na ang mga bilihin ay pataas na ng pataas. Oh, hirap na ang buhay. Ang mga namasasalaan dyan, yung mga mayayaman, parang baliwala lang sa kanila. Hindi kagaya ng mga mahihirap, kahit isang tuka. Hirap na sa buhay. Kaya yung ibang nasa probinsya, punta na Maynila, nakikipag sa palaran. Tapos pag minalas pa, wala rin nangyayari. Iniisip nila pag nakapunta sila ng Maynila, magiging maayos ang buhay. Pero hindi rin. Iba, nag-iibang bansa para umangat ang buhay. Oo, tama. Malaki nga ang sahod sa ibang bansa. Pero, mga gastusin din naman dun, mahal din yan. Ang style lang dito sa Pilipinas, sahod ka, tapos yung bilihin, dito lang din. Ganun din sa ibang bansa. Kaya lang nasabi na malaki ang value ng pera nila pag dito na dinala sa Pilipinas. Kalimitan sa mga nag-iibang bansa, wala na nangyayari. Trabaho ng trabaho. Wala din naman nangyayari sa buhay. Pero meron namang iba. Trabaho sa ibang bansa. Pag uwi, nagiging magandang buhay. Kasi nakakapagpatayo sila ng bahay. Napapag-aral nila kanilang anak. Ayos. Kaya swerte din yung iba. Yun nga sinasabi, hindi pare-parehas tayo ng mga kapalaran sa buhay. Merong swerte, merong hindi. Ganun lang. Minsan nakikita ko sa mga may pamilya na. Meron silang napapag-aral ng mga anak nila ng ayos, nakatapos.
hanggang sa pag nakagraduate, maganda nagiging trabaho. Kaya yun, nakakatulong sa magulang. Meron naman na hindi na nakapagtapos kasi sa hirap ng buhay. Kaya ang nangyayari, gano'n na lang naging buhay. Hindi na umaangat. Lalo pa ngayon, tataas na naman ang kuryente. Ano na kaya ginagawa ng gobyerno sa mamamayan? Lalo na pinahihirapan. Hindi na nga nakakabayad ng update sa mga bayarin. Sa kuryente, sa tubig. Tapos ganyan pa ang ginagawa nila. Eh di lalo na. Lalo nang hindi nakabayad ng ayos ang mga mamamayan. Ginagawa nila. Tapos pag hindi nakabayad, puputulan. Diba? Napakaano ng ano nila? Gawain. Tama ba yun? Napakapangit naman. Nako. Kaya ngayon, yung mga nagiging maedad na, dapat enjoy na lang ang buhay habang nasa ibabaw pa ng lupa. At pagka binawian na ng buhay, yung pahiram sa atin ng Panginoon na buhay at kuhanin na niya, wala tayo nagagawa. Kaya dapat habang medyo bata-bata pa, enjoy mo ng buhay at pag kinuha ka na ni Lord, at least, nagawa mo naman ang gusto mong gawin sa ibabaw ng lupa. Diba? So wala, syempre yung mga mahihirap, wala na, nakapako na lang sa ganun. Naantay na lang sila. Kung paano ginhawa ang buhay nila. Meron naman na umaasenso ang buhay. Diba? Kaya napakasarap talaga pag ang buhay mo'y maayos. Angat ba? Angat sa buhay. O wala kang problemahin na kukuha kung saan ng pambabayad sa mga utang-utang. Kaya, mga kagaya nating nanay, ganito na lang magiging buhay natin. Tiis na lang. Nakasakaling gumanda pa ang buhay. Habang nabubuhay, huwag mawawala ng pag-asa. Yan ang sabi. Habang nabubuhay ka sa ibabaw ng lupa, huwag mawawala ng pag-asa. Minsan, yung mga hindi nakakaalala sa ating Panginoon. Ginagawa ng ating Panginoon para maalala siya. Bibigyan ka niya ng pagsubok. Tapos pag nabigyan ka ng pagsubok, syempre, aalalahanin mo siya, tatawagin mo siya. Yun. Kaya naalala mo siya. Pero pag wala kang pagsubok, hindi mo siya maaalala. Diba? Tapos sasabihin niya, Lord, bakit ako pa? Ang dami-dami naman dyan na mas higit.
na may pera kaysa sa akin. Hindi na lang sila. Diba? Pero pa sasabihin nila. Pero kung ikaw ay nananalig sa kanya, at hindi mo siya nalilimutan, siguro hindi ka naman nabibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Lahat yan. Kaya binibigyan ng Panginoon. Ibig sabihin lang nun, kaya mo yun. Hindi ka naman niya bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kakayanin eh. Basta manalig ka lang sa kanya. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Tapos, yung iba, dahil hindi nila nakakayanan, nabitaw na sila. Sumusuko na. Ganun ang nangyayari. Kaya kayo, lagi nyo iisipin ng Panginoon. Huwag yung kalimutan na meron man o konti man na bibigyan na biyaya. Huwag yung kakalimutan na kasalanan. Dahil kung hindi din naman sa kanya yan, hindi kayo bibigyan. Ganun. Minsan, hindi naman kasi pare-parehas yung ugali ng tao. Merong gahaman, merong mapagbigay. Pero kalimitan, sabi nga, ang iba, kung alin pa yung masasama ang ugali, sa saan pinagkakala. At kung alin yung hindi naman masama ang ugali at mabait, siya nagsasakit ito. Hindi ba nyo alam? Kaya ganun ang ginagawa ng Panginoon. Dahil, alam niya na kaya mo. Ang ganun hirap. Yun. Kaya, yun lang binibigay. Minsan, o iba, sinisisipan nila ang Panginoon. Bakit ganoon? Ano to? Diba? Pero dapat, hindi natin sisihin ang Panginoon. Dahil, nasa tao ang gawa. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Pero kung uupo lang at higa-higa, ay walang darating sa inyo. Kahit na awa ang ating Panginoon sa inyo. Kung hindi ka naman sisikap, ay wala. Diba? Ganun yun. Ika nga, sabi, at wala kang ilanin, wala ka nga alamin. Yan ang mga kasabihan. Pero pag iisipin mo, malinawan naman. Maliwanag. Diba? Kagaya natin, wala na tayong ginawa kundi halos araw-araw, gagawa na natin. Maglinis ang bahay, magluto, maglaba. Ano kasi ang gawain natin? Kumbaga, tradisyon na natin yun. Mahabang buhay na gagawin. Ganon. Ganon ang mga gawain na.
Diba? Patitigil lang yan pag wala ka na sa ibabaw ng lupa. Pag kinuha ka na ni Lord. Habang narito ka sa ibabaw ng lupa, gawin mo ang nararapat na gagawin. Kaya kayo sa inyo magsisi na habang maaga pa. Lalo na ngayon, nalindol. Pasalamat na lang tayo at hindi dito sa atin tumama. Diba? Mahal pa rin tayo ng Panginoon kasi hindi pa rin tayo pinababayaan. Kaya huwag tayo magsasawa magpasalamat sa Kanya. Kahit kunting bagay lang, pasalamatan pa rin natin ito. Diba? Ayan yung mga kasalanan dyan. Magbago na. Dahil hindi natin masasabi ang buhay natin kung hanggang kailan tayo sa ibabaw ng lupa. Diba? Mga magsisi na. Tsaka pati lagi nyo iisipin ng Panginoon. Lagi nyo siyang aalalahanin. Kasi naman sinasabi nyo, hindi naman yung hinihingi na lagi nyo siya aalalahanin. Basta, bigyan nyo lang siya yung time. Konting oras. Para maalala lang. Hindi inaalala. Saka lang aalalahanin. Pag may kailangan ka, may gusto kang hilingin sa Kanya. Diba? Kaya, sa inyo, magbago-bago na. Dahil di natin masasabi na ngayon ang buhay natin. Ano yun? Tapos na ako maghugas ng pinggan. Haba na lang kwento ko. Sa susunod na lang ulit. Thank you for watching. Bye-bye.